Taurus, tignan natin kung ano yung mensahe, gabay, predictions para sa'yo ngayong 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, Moon, Rising, Venus, sign, para sa mas kumpletong mensahe. Kasi pwedeng mas makarelate kayo sa Moon sign ninyo, kaya sa Rising sign po ninyo. Kaya mas mahalaga na alam nyo rin po yung inyong other signs, not just your sun sign. So, bago tayo magsimula, ito po yung mga na-pick up ko through my meditation. And by the way, kung hindi pa po pala kayo naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. Okay? So, ang una ko kasi na-pick up is parang oras siya 6:26. 6:26. Tapos, more on, di ko alam kung papasukin nyo ba ang business about tracking, shipping, drop off, yung mga ganun. So, pag-aralan nyo na lang po if mapupunta talaga kayo dun sa linya na yon. Tapos, watch, relo. Ayan po. Pwedeng may magregalo sa inyo. Or baka meron kayo ditong sinusuot na relo. Or sa bahay po ninyo, some of you, pwedeng wall clock naman, hindi na siya gumagana. So, you make sure po na yung suot-suot nyo pong relo at saka yung nasa bahay ninyo ay umaandar pa or may battery pa. Tapos, di ko alam kung madalas kayong kumakain sa ilalim ba ng puno. Could be parang salo-salo ninyo or siguro, tuwing weekend ba, yung iba sa inyo, Taurus is dun kayo kumakain ng family mo. Could be picnic, pwedeng ganon. Pero more on kasi, more on nakaupo lang naman. Parang may bench dun sa ilalim ng puno, tas dun kayo kumakain, ganon. Parang simpleng salo-salo po, yan po. Tapos, 4th floor. Yan, 4th floor. Di ko alam kung nasa isang, nakatira ba kayo sa condo, sa apartment, tas pang 4th floor yung iba po sa inyo. Or pwedeng meron dito, magpapagawa kayo ng 4th floor. If, di ba, matibay yung structure ng bahay ninyo, yung mga pundasyon. Tapos, China or Chinese business partner. I don't know kung pupunta ba kayo ng China. Ayan, baka may business trip yung iba sa inyo. Meron din po dito. Pwede na magkaroon kayo ng Chinese business partner or someone na magiging, siguro hindi ko alam kung business partner ba yun or mentor ninyo pagdating sa business. Yes po, pwede. Tas toothache, Taurus. Ayan, yung iba sa inyo. Toothache, kaya tignan nyo po, ay pa-check ninyo. So, mas maganda kung regular yung pa-cleaning or ninyo sa dentist po ninyo pagpunta. Tapos, new vehicle or new car for some of you ngayong 2025. So, maunlad talaga yung pinapakita sa inyo dito, Parang ang ganda or ang laki ng progress ng life po ninyo. Yung mga hindi nyo inaasahan, di ba, yung parang masasabi mo na parang isang panaginip lang, pwedeng mangyari po yun sa inyo. Parang nananaginip lang kayo sa mga magandang nangyayari sa life po ninyo. Na-pick up ko pa, I don't know kung may nagtatrabaho dito sa hotel. Or may mag-i-invite sa inyo sa hotel. Could be a date for some of you. Tapos meron akong is pinya or pineapple. Hindi ko alam kung madalas kayong iinom yan ngayong 2025. Baka may yung iba sa inyo, baka may magkaroon kayo ng problem sa digestion, yung mga ganun. Or you need more fiber. Pero kasi ang ibig sabihin din kasi ng pinya is about hospitality. Kaya nga nasabi ko sa inyo na baka meron dito nagtatrabaho kayo sa hotel. Either anumang star ng hotel yan. I mean 5 stars, 3 star, Tapos, yun nga, different culture kasi, or you will experience different culture or many culture. So, for some of you, pwedeng may mga makasalumuha po talaga kayo, na mga foreigner. Pwedeng dahil yan sa inyong negosyo or dahil yan sa inyo pong trabaho. Tapos, ayun, student visa or exchange student. Mag-exchange student yung iba sa inyo. Kaya din siguro you will experience nga talaga
many culture. Diba? Different culture because of this. So, ayan po ang mga na-pick up ko through my meditation para sa'yo, Taurus. Tignan na natin ano ba yung energy mo ngayong 2025. Energy po ni Taurus. Tignan natin yung iyong energy. We have 9 of Wands. Ayan. 4 of Cups. Tingnan mo, parang may inaabangan ka dito. And, ayan po, naiinip ka. Moran may pagkainip ka dito. Pero may exhaustion din kayo na nafe-feel eh. Ang dami nyo pong ginagawa. Ayan o, we have 2 of Pentacles. So, paano ba tawag dun? I-sort mo yung mga bagay-bagay or have a schedule talaga. Kasi po pwedeng patalon-talon ka dito eh. Taurus, yung mga ideas mo, yung mga plans mo, parang kung ano yung maisipan mo, baka yun yung gawin mo. Ganun lang. So, if meron kang gustong matapos talaga dito, may ma-achieve ka, ayusin mo yung oras mo, yung time mo, yung sked mo. Ayan. Baka kasi magkaroon ng mga conflicts. Sabihin natin kung ano pa yung mga importante, yun pa yung hindi mo magawa, yun pa yung hindi mo ma-attend. Check naman natin ano pa yung mensahe for you. Okay. More on business partnership nga po ito. Ayan. So, pwedeng makikitaan mo yung isang tao ng potential na, uy, okay yung taong to, may maitutulong to sa akin. So, yes po, makikita mo yung mabe-benefit mo towards that person, pero kailangan mo makipag-usap sa kanya. Kailangan magaling ka ding makipag-usap para pumayag yung taong to. So, di ba nga may na-pick up ako kanina, di ba, about business partnerships. So, ayan po. And even, hindi lang naman about sa ano mo yan eh. Sa business, ganyan. Kung hindi po, even your partner. Even yung kasama mo sa buhay. Na mahalaga din po yung contribution niya ngayong year na to para sa growth mo. So, mas maayos yung relationship ninyo. Mas makakapag-focus ka talaga. Tingnan natin. Meron dito, kung meron kayong problem about fertility. Ayan po, mapababae man po kayo or lalaki. Meron dito, no? Pwedeng pagtutuunan nyo po yan ng pansin. Yes. Or baka meron lang dito, gusto nyo lang po ng, ako nare, puro babae yung anak nyo, gusto nyo naman lalaki. Or puro lalaki yung anak nyo, gusto nyo naman babae. Meron dito. Pwedeng ibibigay po sa inyo, no? Iga-grant yung wish ninyo pagdating dyan. Meron din dito, mas magiging magaan po yung buhay, pamilya. Oo, yung, energy sa tahanan po ninyo. So, kung sabihin natin, Taurus, yung parents mo, hindi tanggap yung person mo, pwedeng matanggap na nila. Or the other way around. Kung ikaw naman yung hindi tanggap ng person, ng family ng person mo, pwedeng, ayan na, magkakatanggapan na ngayong ngayong 2025. So, pwedeng masasolve na yung mga issues, mga problems between two families. Princess of Autumn, studious, responsible, cheerful, mischievous. Happy news about your career, promotions, or scholarships.
well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. Ayan. Okay, so ang issues dito, actually, more na nakakaharapin mo is about your career. Marami po, no? Maraming, ayan, more on about sa promotion, baka mayroon kang ini-expect dito, pwedeng hindi siya ibigay sa'yo. May ganun po, kaya mag-focus po kayo sa inyong career. Kaya nga yun yung sinasabi ko dito sa inyo Two of Pentacles, 'di ba? Baka yung mahahalagang bagay pa sa life mo, yung hindi mo magawan ng paraan or yung hindi mo mapagtuunan ng pansin kasi busy ka sa ibang bagay. Kaya po manage your time kasi dito baka may makaligtaan ka. Sabihin natin candidate ka for promotion diyan sa trabaho. Tapos yung pinakamahalagang ipapasa mo na trabaho or na paperworks is hindi mo napasa, hindi mo siya natapos kasi ang dami mong iniisip. Ang daming gumugulo sa isipan mo. Kaya po mag-focus po kayo dito. Okay? Yung mga alam nyo na hindi naman dapat pagtuunan ng pansin, huwag nyo na pong pagtuunan ng pansin yan. Kaya may magagalit pa sa inyo kung wala naman yung mako-contribute na pagbabago sa life ninyo. The Wheel. The High Priestess. Ayan po maging matalino daw po kayo dito. Isip talaga yung pagganahin ninyo. Sabi ko nga kahit may magalit sa inyo dito, may magtampo sa inyo, kung wala namang nako-contribute yung tao na yon, hayaan mo na kung ano man yung request ng tao na yon kasi yun, baka may mag-request sa'yo na makakalimutan mo yung dapat mong gawin dahil dun sa ni-request ng taong yun, dahil ayaw mo siyang magdamdam sa'yo, ayaw mo siyang magalit sa'yo. So, maging ka dito, maging matuto kang tumanggi. Yan po yung gawin mo. Pagbabago. Tignan natin, ano ba yung mga pagbabago sa life mo. King of Cups. Positive changes ito. So, ito about your relationships. Yan po talaga. May mga positive changes sa relationship po ninyo. Kung merong man tao dito na hindi nga po talaga nakakabuti sa'yo, kahit ano man yung partnership ninyo, ano man yung relationship mo with this person, ayan po, parang mas easy sa'yo na alisin yung tao na yun sa life mo. Tapos meron din dito, tahimik lang siya pero napakalaki po ng magagawa, ng maitutulong sa'yo. The Lovers, karelasyon mo talaga to. Pwedeng asawa mo to. Kaya kung magkakasundo kayo, marami kayong mga goals dito talaga ngayong 2025, na magugulat kayo na, alam mo yun, parang hindi naman agad-agad. It will take, 12 months naman yung 2025 natin. So, alam mo yun, pwedeng, yes, within that 12 months is madami kayong ma-accomplish na magugulat ka na mabibilisan ka ba, ganun. Parang masasabi mo, wow, ang bilis. Parang nung last year lang, ganito, ganyan. Puro hardships yung nararamdaman ng iba sa inyo. But this 2025, yung mga goals ninyo, ayan na, nasa harapan nyo na, hawak-hawak nyo na. Hindi kayo makapaniwala. Ayan po. So, to dalawang tao, sabihin na natin. Kayong dalawa ng person mo to. Kaya, mas ayusin nyo po yung inyong relationship. Kaysa ayusin mo yung relationship mo sa ibang tao na wala namang makakontribute sa life mo. Kaysa sila yung i-please mo, i-please nyo na lang yung isa't isa. Kayo ng person mo. Mga bagay na pwede mong ma-explore. Ace of Pentacles, sa pagkita talaga ito ng pera. Diba yung sinabi ko sa iyo kanina about tracking, about shipping, yung mga ganon. So, yung iba nga po sa inyo, pwedeng ma-curious kayo doon. So, explore nyo po. Kayo na po yung makakaalam kung paano nyo ba yan ma-explore, ano ba yung dapat gawin dyan, paano ba kumita ng pera dyan. So, kayo na po yung mag-aral, okay? So, yan lang yung sa inyo ni universe. Sa pagkita ng pera, marami daw kayong ma-explore. Sa pagkita ng pera, sa paglago po ng inyong kaperahan. More on pera yung pinapakita dito. So, parang lahat ng magiging kilos mo, pera yung katapat niyan.
So, wala ka talagang masasayang na oras dito. Kaya nga wag mong sayangin yung oras mo sa mga tao na wala namang magagawa. Walang makakontribute sa life mo. Tignan natin yung mental, physical, emotional health mo. Unahin natin sa mental health. Kamusta po ang mental health ni Taurus? Death card. Okay. So, kung before, stress na stress ka this time, no? Malinaw po yung kaisipan mo. Ready ka na for a change. Ready ka sa mga, ready kang mag-explore, ready ka sa new beginnings pagdating sa life mo. Physical health mo naman, we have strength. Okay. So, sabi ko nga dito kanina, diba, ang na-pick up ko yata sa inyo is toothache, no? If I'm not mistaken. So, yung iba po sa inyo, yun lang talaga, ingatan nyo po yung inyong mga ngipin. Meron naman dito, matibay naman yung ngipin ninyo. Kaya lang kasi baka sumasakit-sakit siya. Oo. So, pa-check nyo pa rin. Palinis nyo. Baka kailangan lang talaga ng cleaning. Meron naman po dito, may mga magta-try, no, na saktan kayo physically. May mga tao dito na gagawa, no, psychic attack po yung iba sa inyo. Aatakihin kayo through psychic attack. Pero hindi kasi sila magtatagumpay kasi mas malakas yung faith mo dito. Mas powerful ka. So, pwedeng, it's either hindi talaga yan tatalab or babalik lang po sa kanila yung ginawa nila. I don't know, yung iba sa inyo pwedeng may protection kasi kayo. Tignan natin, pagdating naman po sa emotional health nyo. Emotional health, we have the Hanged Man. Okay. So, nakikita ko dito, mas napaprocess mo yung emotions mo ngayong 2025. So, hindi ka din talaga basta-basta kumikilos. Alam mo yung hindi ka nagpapadala sa emosyon mo. Yan o, tinitignan mo rin talaga, tama ba yung gagawin mo? Ano yung magiging consequences nun pag ginawa mo? Pag hindi mo ginawa, ano yung magiging consequences din? So, tinitignan mo na ngayon lahat ng sides. Hindi ka dito nagmamadali. Tignan natin ano yung spiritual gifts, yung gifts mo. Na some of you pwedeng pinapractice nyo na to. Yung iba naman po sa inyo pwedeng ngayon pa lang kayo magkaka-idea. Okay? So, or pwedeng ngayong year na to, ngayon pa lang kayo magkakaroon ng time para i-explore yung bagay na to. About your spirituality, about your spiritual gifts. Gifts po ni Taurus, Spirit Guide. Kuha tayo ng 4. Akashic Records. So, some of you, okay, you're being called to explore the Akashic Records to provide powerful insights and guidance. Meron po dito, meron dito, kaya nyong makabalik from past. I mean, makita yung past ng isang tao. Or some of you, pwedeng past nyo nga yung nakikita ninyo Oo, meron po dito. Parang, may mga panaginip kayo, no, na hindi nyo maintindihan. May mga parang, basta parang from your past may mga napipick up kayo. Yung iba sa inyo kahit gising kayo, may napipick up kayo from your past na hindi mo naman maintindihan kasi nga, di ba, past na yun Pwedeng wala kasing alam about your past. So yung iba sa inyo, kung gusto niyo past life reading kayo, para makita natin, di ba, kung ano ba yung pamumuhay ninyo nung past. Ano ba yung career ninyo? Ano yung pangalan ninyo? Anong year kayo nabuhay? Anong gender ninyo? Ito, psychocartography. You're being to explore connections to places through the land, ley lines, meridians, latitudinal and longitudinal matrices. By reading about the land, you can receive and understand the message of the land. Okay, for some of you, ayan po. Pag-aralan nyo to. Kasi pwedeng either matulungan nyo yung sarili ninyo kung para saan ba kayong lugar. Saan ba kayo magsasucceed? Saan nyo ba matatagpuan yung love life ninyo? Pwedeng malaman nyo yan dito. Through this psychocartography. Yun po, pwede nyong malaman yan. Kung nasaan ba kayong bansa ngayon,
tingnan nyo kung, basta meron kasing mga meaning yun, kunwari yung red lines, blue lines, etc. Malalaman nyo po doon kung nasa tamang bansa ba kayo. Dalawa pa po, spirit guide. We have spiritual retreat host. You're being called to explore hosting spiritual events and retreats to promote clarity and complete renewal. So, yung iba sa inyo, kung hindi naman kayo makakapag-host niyan, di ba? Pwedeng sumama po kayo sa mga retreats, sa mga spiritual retreats. Marami po kayo matututunan. Yan. And makikleanse din yung iba sa inyo. Marami kayong mauunawaan pagdating sa inyong sarili. Kuha pa tayo ng isa pa. We have animal communications. So, meron ba dito? Mahilig ba kayo sa animals, sa pets? Kunwari, sa aso, sa pusa, ganun. You're being called to communicate and convey the messages and wisdom from the animals. Tignan nyo. Kasi, pwede po na ngayong taon na to, basta may kakaiba kayong mafe-feel towards animals, through pets, some of you through insects. Pero mag-iingat lang kayo kung insekto ang makikita ninyo. Kasi, meron niyang kahulugan. Meron dito, kunwari, mga ipis. Alam mo sa bahay nyo walang ipis. Pero may makikita kang ipis. Nako, matakot ka kasi. Hindi matakot. Proteksyonan mo yung sarili mo kasi pwedeng may nagpapadala sa'yo ng psychic attack. Isa po yan sa pwede ninyong maging guidance. Kung paano nyo malaman na may nagpapadala sa inyo ng psychic attacks. Pwedeng langaw, ano pa ba? Basta yung pwedeng mga unusual na galaw, mga behavior ng mga insect, ng mga animals. Pero more on insect kasi kapag may nagpadala po sa inyo ng something, no, ng psychic attack, kaya mag-iingat po kayo. Pwedeng lagi kayong may makikitang patay na ibon, basta dyan sa paligid lang po ninyo, sa bahay ninyo, sa bakuran ninyo. Pwedeng may nagpapadala sa inyo ng psychic attack. No, kaya mag-iingat kayo. So, tignan naman po natin. Proceed naman po tayo sa ibang part ng ating reading. Tanggalin lang muna po natin ito para mas makita po ninyo yung iba pang mga cards natin. Tingnan natin. Taurus. Okay. Punta tayo sa Home Family Matters ngayong 2025. Spirit Guide. We have 5 of Cups. Tignan natin. Ano pa po? Spirit Guide. We have Ace of Wands. Kapatay ng isa ha. Queen of Swords. May laging nag-overthink dito. Could be nanay mo to. No, or pwedeng ikaw, kung nanay ka na, tatay ka na, Taurus. Meron kasi dito, no, pwedeng anak po ninyo or isa sa family members ninyo na parang gusto niyang umalis. Gusto niyang mag-explore, gusto niyang mag-solo, pwedeng ganun. Kaya lang kasi parang pinipigilan mo. Ayan po, pwedeng mag-away kayo dito. Meron po dito na mag-away kasi pinipigilan mo na mag-grow yung isang tao or the other way around, baka ikaw yung pinipigilan ng family mo na umalis ng bahay, ganyan. Tignan natin. Or meron dito, may magkakaroon kayo ng problema sa pagbabayad ng bahay. Baka meron dito nagre-rent to own kayo. So, pwedeng magkaroon ng problem yung iba sa inyo na tipong aalisan nyo yung bahay na yun kasi pwedeng puro problema yung dinadala sa inyo ng bahay. Pansinin nyo po, baka simula nung lumipat kayo dyan, ang bibigat ng mga nangyayari sa bahay, sa family nyo. Hindi ko alam kung pasalo ba yung binili nyo. Kasi baka yung umalis dyan, or some of you, pwedeng foreclose yung kinuha ninyo na bahay. So, baka yung umalis dyan, alam mo yun, parang sinumpa niya yung bahay, na kung sino yung next na titira dyan, ganito, ganyan. Kasi nga, pwedeng ang laki din nung nalabas ng tao na yan dun sa bahay na yan. Tapos, naano lang sa kanya, ano ba yung nahatak? Pwedeng may ganong energy, kaya yung iba sa inyo, parang napapag-isip nyo yata na, alis na kaya tayo dito. Tingnan nyo po. Okay, so yan, yung iba sa inyo.
Or yung iba naman sa inyo, kung ayaw ng family members mo, ikaw lang talaga yung gustong umalis dito kasi yun na yung nafe-feel mo eh. Ayaw naman nilang makinig sa'yo. Tignan natin, friends naman po. Sa kaibigan po, spirit guide, kamusta? We have 4 of Wands. We have the Tower. King of Swords. Okay. Pwedeng may traitor dito sa kaibigan mo ha, for some of you. Merong matutukso dito. Either sirain niya yung relationship mo with your person. Meron naman dito, agawin niya yung person mo. Pero syempre, depende pa rin yun sa person mo kung magpapaagaw ba siya, ano. Pero ayan, no. May kaibigan ka dito na parang makakaaway mo. Parang biglang masisira yung maganda yung relationship. Yung akala mo, hindi naman perfect, no? Pero hindi pa kayo nag-aaway nitong friend mo na to, eh. Tapos may isa kayong pag-aawayan na isang tao. Tignan po natin. So, siguro, ayan, you know, may struggle na lumalabas dito pagdating sa friendship mo. Siguro, huwag kang magkwento ng mga, huwag kang masyadong TMI, too much information na towards your friend. Yung magkikwento ka ng mga nangyayari sa relationships mo. Tingnan natin pagdating po sa work environment mo. The Star. So, meron ka ba dito na gusto talagang puntahan, gustong career? Pwedeng makuha mo yan ngayong 2025. Oo. 3 of Swords. But let's see. Tingnan natin ha. Kuha pa tayo ng isa pang card. Knight of Pentacles. Okay. So, yung iba po sa inyo, meron dito, sure na kayo na aalis kayo sa trabaho kasi you want to pursue your dream job. Okay, your dream career. Kaya lang kasi, okay, pwedeng, yung iba sa inyo, medyo mahirapan lang kayo kasi bound po kayo sa kontrata. Or pwedeng, meron dito ha, parang ayaw kayong payagan na umalis pagdating dito sa current job po ninyo. Pero yun nga, kung hindi mo na talaga nakikitaan ng growth itong current career mo, pwede ka naman nang umalis. No? Kasi baka maging toxic lang ang mangyari. And ayaw mong umabot sa part na yun or sa point na yun ng life mo. Gusto mo naman kung magpa-part ways kayo dito ng current trabaho mo, is okay po kayo. Nung mga tao ba dyan? Sige. Dapat ka na ba talagang umalis? Dapat ka na bang mag-let go sa trabahong yan? Judgment. Nakapag-decide naman na po yung iba sa inyo. And marami po sa inyo, Taurus, aalis na talaga kayo. Yan. Kahit may pumigil man po sa inyo, wala na talagang makakapigil sa inyo. Tignan natin sa mga makakatrabaho mo. 7 of Swords. Ayan. Mag-ingat ka lang sa mga makakatrabaho mo. We have the World. Kasi syempre may kanya-kanya kayong goals dyan eh. Diba? May kanya-kanya kayong gustong makuha pagdating dito sa career ninyo. So meron dyan, pwedeng mapagmanipula, tatahi-tahimik lang pero matinik. Meron kang coworker na magiging ganyan. Kahit siguro saan ka man magpunta, kahit ano man yung career mo. So tignan natin sa mga may papers na inaayos, visa, exam, loans. Tingnan po natin kung mag-grant ba yan ngayong year. Yes po. Mag-grant po siya. For some of you, meron dito 3 times kayong maglo-loan. Ayan. Pero siguro kaya aabot ng ganun kasi napapaikot nyo naman yung pera. So parang every quarter, no? Nangungutang yung iba sa inyo dito. Pero kung yun nga, kung napapaikot nyo naman at kung para naman sa business, why not? Lalo na kung kulang naman kayo sa puhunan. Okay, kung may exam naman dito, yung iba po sa inyo, some of you, pang 3rd try nyo na ba? Yan, makakapasa na po kayo. Yung iba naman sa inyo, first take lang naman kayo. Okay, sa mga may visa naman, ayan po, kung marami kayo sa family, pwedeng at least 3.
at least 3 po yung makakuha ng visa or ma-approve yung visa agad-agad. Check natin sa business naman po. Sa business naman po, Spirit Guide, we have 6 of Pentacles. Maganda yung energy pagdating dito sa iyong business. Queen of Pentacles. Pwedeng sa business nyo talaga maramdaman yung successful life. Yung sabi natin, dito talaga kayo sa business magsasucceed. Ang ganda po nung energy ninyo para sa inyong business. Igagalang talaga kayo dito. Yan. Kaya ngayon iba sa inyo sabi ko, 'di ba? Kung maglo-loan kayo dito, baka maka 3 times kayo ngayong taon at okay lang 'yon kasi kumikita naman yung business ninyo. Tignan natin. Okay. Wow, ang ganda. We have King of Wands. May tao din talagang makakatulong sa'yo dito. Sabi ko, pwedeng may maging mentor kayo dito or business partner. Makakatulong talaga sa inyo yung taong yan. Kaya kung sino man yan, na mafe-feel mo talaga na genuine yung pagtulong sa'yo, yung mga sinasabi niya sa'yo, yung mga nako-contribute niya, huwag mong papakawalan yung tao na yan. Kasi mas uunlad pa yung business mo. Marami ka pang matututunan sa kanya. Check natin. Pagdating naman sa mga nalulugi yung business, dapat pa bang magstay ka dyan sa business na yan? The Empress. Kuha tayo ng isa pa. 2 of Cups. Yes po, stay ka muna. Pwede ngayong year na to, makabawi ka. Second quarter. Second to third quarter. So, pwedeng mga first quarter, medyo mahihirapan po kayo niyan. Pero, kaya naman, malalabanan nyo naman. Pero, second to third quarter, dun po talaga kayo makakabawi. Kaya, wag muna kayong sumuko pagdating dito sa inyong business. Check naman po natin ang love life mo. Pero bago yan, alisin muna natin itong mga cards natin. Para mas makita nyo po. Ito na yun sinasama. Okay, let's see. Sa love life. Love life po ngayon 2025. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sige, kuhanin natin yan yung nakita sa atin na card. Let's see. The X. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. We have Sparks. Keep the sparks flying. Surprise each other with gesture of love. Malaki yung contribution ng ex mo dito pagdating sa love life mo. Illusions, beware of love's illusions. See reality clearly. So, mukhang may babalik dito na ex mo. Kaya lang, sinasabi dito ni universe, huwag kang magpapadala dun sa mga butterflies in your stomachs. Kasi, pwedeng, yan, baka, niloloko ka lang nung taong to. Sabi nga, beware of love's illusion. Diba, baka eto na naman, magde-daydream ka na naman, or eto na naman yung mga pangarap mo para dito sa relasyon ninyo. Hopes mo ba para dito sa relationship ninyo, tas yung person mo pala, wala lang, naglalaro lang pala siya, diba? Pero titignan natin yan. Fool's Gamble. Beware the deceit of tricksters, as risky paths can lead to downfall. You see, yung iba sa inyo parang nakaka-move forward na kayo, tapos biglang bumalik itong ex mo, tinanggap mo, anong mangyayari? Lolokohin ka na naman ulit. Kaya mag-ingat. Sige, may magkakabalikan ba dito na ex? Ex-wife, ex-hubby, ex-GF, ex-BF. Seven of Cups. Alam mo kung meron po talaga kaya lang kasi, pwedeng hindi lang naman ikaw yung binabalikan ng taong to. Kung marami siyang naging ex, pwedeng tinatry niya sino ba yung kakagat dun sa offer niya. Sino ba yung may feelings pa sa kanya. Yes, makikita mo talaga na nag-e-effort yung taong to. Nag-e-effort siya kasi meron lang siyang gustong makuha. No, wala ang sincerity doon Planado niya po lahat.
Kaya mag-iingat kayo pag may bumalik na ex ninyo dito, no? At sinabi na, nagbago na ako. Hindi totoo. 7 of Cups. Kung ano yung mga pinangako niya sa inyo noon, ipapangako niya ulit yan. Pwedeng mas grabe pa, pero wala namang laman. Kaya mag-iingat po kayo, Taurus, no? Check naman natin sa magkarelasyon, BFGF. Tingnan natin. Okay, BFGF ngayong 2025. Page of Cups. The Devil. Okay, meron po dito pwedeng hindi pa kayo yung nakikita ng person mo na makakasama niya for life. Actually, ngayong year na to, wala po akong nakikita dito sa mag-BFGF na magpo-propose yung boyfriend mo. Or pwedeng ikaw din mismo, hindi mo pa nakikita na siya na yung makakasama mo. Baka meron nga po dito may i-entertain kayong iba. Oo, meron po dito may i-entertain kayong iba. May makakapukaw po ng inyong atensyon. Tignan natin kung may hiwalayan ba dito. Kasi pwedeng may mag-entertain nga ng iba eh. 8 of Wands. Wala akong nakikitang hiwalayan. Or maybe siguro walang closure kung maghihiwalay man kayo nitong person. Parang wala nang pag-uusap. Ganon. Kung may matukso man. So baka may mag-ghost dito. So yes po, may hiwalayan pala. Pero hindi maayos yung hiwalayan. I mean, hindi siya mutual decision. Sa mag-asawa naman po. 6 of Swords. 5 of Wands. At meron tayo ditong Temperance. Okay. This tells me na there's a lot of sacrifices pagdating dito sa buhay mag-asawa po ninyo. Pero ang nakikita ko kasi dito, yan, may patawaran kasi kahit nasabi natin may nagkamali. Isa man sa inyo. Or ito ay hindi lang naman about sa about sa third party or whatsoever. Pwedeng about sa pag-handle ng pera, sa mishandled ng pera, ng budget po ninyo. Parang yun. May pagkakapatawaran naman po dito. Tapos nakikita ko din mag-strive harder kayo na mag-asawa, no, para sa future po ng inyong mga anak. Tsaka may pagtitiis talaga. I don't know kung kayo ba yung babae ngayon dito, Taurus, na nanonood. So, pwedeng mas malaki po yung kita ninyo kaysa sa asawa ninyo. Pero, alam mo yun, kahit na sabihin natin, medyo bumababa yung self-esteem ng asawa mo, kinakaya niya kasi para yun sa family po ninyo. Alam niya yun. Check natin sa mga single mom, at saka single dad. Ano yung mensahe ngayong taon para sa inyo? 9 of Cups. Marami tayong single dito na masaya. Tignan natin kung may darating bang love life. Page of Pentacles. Parang puro pera yung iniisip nyo dito eh. Pwedeng may mga makausap naman po kayo. May entertain kayo. Pero parang hanggang dun lang kasi. Hindi mo nakikita yung sarili mo with them in the future. So, pwedeng hanggang dun lang. Hanggang date lang, ganon. Tignan natin sa mga single mama at single dad naman. We have Knight of Cups. Tapos, meron tayo ditong The Fool. So, meron naman dito magta-try kayo for another relationship. For a new relationship. Ace of Swords. Kaya lang this time, hindi na kasi puso yung gagamitin nyo, isip na. So, mas matalino na po kayo dito ngayon. You know? Hindi na puro puso yung ninyo. Yung gagamitin ninyo. Kailangan may provider mindset na. Yung tao na kukuhanin po ninyo, i-accept ninyo sa life ninyo. Yung makakatulong talaga sa inyo. Ganon. Hindi na yung kayo yung laging tumutulong. Hindi yung magiging pabigat po sa inyo. Hindi na ganon yung ninyo dito. 'Di ba? Matalino na kayo. Check natin sa mga byudo at byuda. Sa mga byudo-byuda na single. Check natin kung may darating ba. 6 of Wands. Meron ako nakikita dito. Some of you pwedeng nasa abroad kayo, no? Wala pa. Kasi, ayan po, yung iba sa inyo, trabaho ang ninyo dito priority ninyo. Baka may mga pinag-aaral pa kayong mga anak, kaya ganyan. Puro pera.
Sa mga single mga ano natin dito, byudo at byuda, wala pa sa ano ninyo, no? Wala pa sa isip ninyo na mag-aasawa kayo ulit or magpapasok kayo sa isang relationship, wala pa. Siguro hindi nyo pa rin kasi natatagpuan o hindi pa dumarating yung taong para sa inyo. Kaya ganyan po. Check natin pagdating naman sa mga may karelasyon na byudo at byuda. Ace of Cups. We have 3 of Wands. Ayan, baka may ka-LDR yung iba sa inyo dito. Mukhang pupuntahan naman po talaga kayong nung tao na yon. At seryoso naman po yan sa inyo. Or kasama nyo na tong taong to. And nakikita nyo na sa isa't isa yung future ninyo together. Okay, so ano naman to? Pagmamahal talaga yung nararamdaman ninyo sa isa't isa. Hindi lang about sa benefits. So, ito naman po yung inyong lucky numbers. Okay, sulat ko. Tingnan natin ano ba mapipick up ko. We have number 57, 01, 02, 49, 07, and 44. Ulitin po natin. 44, 7, 49, 2, 1, 57. At ang lucky day nyo naman po ay Sunday and Friday. And ang lucky months nyo, okay, we have February, May, and December. So, ayan lang po, Taurus. Maraming salamat. Claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin. At kung hindi po kayo, feeling nyo, di kayo talaga naka-resonate, no? Or kahit isa, wala kayong connection dito sa reading natin. Try nyo pong panoorin yung inyong other signs, okay? So, siksik, liglig, at umaapaw na blessings po ang paparating para sa inyo ngayong taon.